Our honor rests in respecting and embracing decisions that contradict our personal beliefs. And our legacy is a democracy that works, preserved by our willingness to submit to something greater than our feelings, our pride, our ego, our very selves. Mr. President, let history show that I chose principle over pressure, law over lawlessness, and country over partisanship. We are not shirking from our responsibility, but to fulfill our highest duty, to uphold the rule of law and to preserve the legitimacy of our institutions in accordance with the Constitution. Mr. President, let us act not with haste, but with honor. Let us preserve our republic, not fracture it. I did not swear an oath to defend emotion. I swore an oath to defend our Constitution. Thank you, Mr. President. Senator Gatchalian. Senator Gatchalian is recognized. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, I rise today to cast my yes vote. Respecting the unanimous decision of the Supreme Court, which has declared the articles of impeachment filed by the House of Representatives unconstitutional. The Supreme Court has decided, and as public servants sworn to protect and defend the Constitution, our duty is to respect the Court's decision and abide by the ruling. Napaka-specific po ng sinabi ng Korte, void ab initio, ang articles of impeachment. O sa madaling salita, as if walang nangyari at immediately executory ang desisyon. Alam naman nating lahat, dapat nating sundin ang saligang batas. Hindi natin pinipili kung kailan natin gustong sundin. Hindi ito usapin ng opinyon o sariling interpretasyon. Ito ay obligasyon, pananagutan at tungkulin natin sa bansa at sa ating mga kababayan. From the very beginning, malinaw at consistent ang posisyon ko sa impeachment. Follow the law. Nung nagtipon tayo bilang impeachment court noong June 10 para magdesisyon kung ang articles of impeachment ay dapat bang ibalik sa mababang kapulungan, I voted no. I voted this way dahil importante po sa akin na mapag-usapan ng articles of impeachment sa konteksto ng isang legal, maayos at malinaw na impeachment trial. Ito ay naaayon sa mandato sa atin ng konstitusyon. Ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating saligang batas, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. There is no. Ang isang pundasyon ng konstitusyon ay ang separation of powers o ang pagkilala na ang bawat sangay ng gobyerno ay may kanya-kanyang kapangarihan at tungkulin. Ang executive, legislative at judiciary ay may kanya-kanyang mandato. At pagdating sa usaping konstitusyon, the final authority is the Supreme Court. Mr. President, esteemed colleagues, this representation knows and respects that we have different perspectives on the verdict of the High Court and on the impeachment itself. Alam ko na marami tayong iba't ibang paniniwala at pagtingin sa batas. Pero alam ko na alam din nating lahat kung ano ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa mandato ng ating mga korte. Malinaw sa Article 8, Section 1 of the Constitution na judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on any part of any branch or instrumentality of the government. Sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 2003 sa kasong Francisco versus the House of Representatives, sinabi ng Korte Suprema
na the Constitution did not intend to leave the matter of impeachment to the sole discretion of Congress. Instead, it provided for certain well-defined limits and, in the language of Baker versus Carr, judicially discoverable standards for determining the validity of the exercise of such discretion through the power of judicial review. Sinabi rin ng Korte Suprema sa Angara versus Electoral Commission na the judiciary in turn with the Supreme Court as the final arbiter effectively checks the other departments in the exercise of its power to determine the law and hence to declare executive and legislative acts void if violative of the Constitution. Maraming iba-ibang halimbawa pero iisa ang mensahe. Mandato at responsibilidad ng ating mga korte na tingnan at i-review kung nagkaroon ng pag-aabuso, grave abuse of discretion o di tamang pagsunod sa proseso na itinakda ng konstitusyon. At gaya ng paggalang ng judiciary sa tungkulin ng ibang sangay ng gobyerno, it is our duty to respect the decision of the Supreme Court. Hindi dahil sinabi lang nila, kung hindi kinikilala at nirirespeto natin ang tungkulin nila. In this instance, following and protecting the process of the law means respecting the decision of the Supreme Court. Hindi ito simpleng pagsunod. We do not follow for the sake of following. Ang pagsunod sa batas at sa mga prosesong tungkol sa batas ay isa sa mga susi ng maayos na lipunan at pagbigay ng hustisya. Kapag malinaw ang ating proseso, madaling gumalaw, walang nasasayang na panahon at mas madaling makita ang katotohanan. Law and order ensure consistency and they preserve our way of life. Napaka-importante ng panahong ito. Ingatan at alagaan po natin ang saligang batas. It is not just any document or an ordinary set of rules. It is an expression of our collective vision as Filipino people. Defending and preserving the Constitution is not only our duty, it is the right thing to do. Thank you, Mr. President, esteemed colleagues. Thank you, Senator Gatchalian. Mr. Secretary. Senator Go. Senator Christopher Bongo is recognized to explain his vote. I vote yes, and I will explain my vote. Please proceed. Mr. President, I want to register my affirmative vote to adhere with the Supreme Court decision and to archive the articles of impeachment. The Supreme Court has already spoken in a crystal clear language. The court unanimously ruled that the articles of impeachment against the Vice President are unconstitutional. That the Senate did not acquire jurisdiction to constitute ourselves as the impeachment court, and that the decision of the High Court is immediately executory. The ruling is clear. Wala na dapat tayong impeachment na pag-uusapan sa ngayon. This principle of checks and balances of the co-equal branches of our government is the very foundation of our democratic and republican way of life. The separation of powers allocates to each branch certain powers and prerogatives that other branches may not question or interfere with. Disrupt that delicate balance and we shake, if not threaten, the foundation of our democratic system. When that happens, the people's faith in the various institutions of our government will be lessened. God forbid, we do not want to come to a point when our people no longer trust our courts. Sa ngayon, meron na pong unanimous decision ang ating Korte Suprema, igalang po natin ito. That is why I voted in favor of the motion to adhere with the Supreme Court decision. But let me be very clear. Hindi ko sinasabi na hindi tayo sang-ayon sa accountability. Sa pagkakakilala ko sa mga Duterte, hindi sila tumatakbo sa kanilang responsibilidad. Haharapin at harapin nila ang anumang hamon ng panahon basta ginawa lamang po ito sa tamang paraan. Nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na handa niyang harapin ang impeachment case laban sa kanya.
Ang sabi ko nga noong nagsalita ako rito last June para isuggest na ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives upang matingnan at masigurong nasusunod ang tamang proseso. I said that justice done the wrong way is not justice at all. Marami namang mekanismo upang mapanagot ang kahit sino mang opisyal ng gobyerno na may pananagutan. Kung meron mang pananagutan, ang mahalaga ay nagagawa ito sa tama at legal na paraan. Mr. President, mag-move on na tayo upang mas magampanan natin ang ating pangunahing mandato at ito ay ang magpanday ng mga batas. Batas na makakatulong sa mga mahirap nating kababayang Pilipino. Napakarami pa rin sa ating mga kababayan ang walang maayos at disenteng trabaho. Napakaraming pamilya ang natutulog sa gabi na walang laman ang tiyan. Napakarami pa rin sa mga mamamayan nating mga nagsasangla ng kalabaw, nagbebenta ng ari-arian sa oras ng tinamaan sila ng sakit, at napakarami pa rin Pilipino ang hirap makakuha ng mga serbisyo at tulong mula sa gobyerno. Kaya magtrabaho na lang muna tayo. Nabibigyan na po ang Pilipino dahil sa ingay ng politika. Politikang hindi naman masasaing sa umaga, politikang hindi naman pwedeng magamit pambayad sa tuition sa paaralan, politikang hindi naman makapagbibigay lunas sa may mga sakit. Let us buckle down to our work. The people expect nothing less from us. Ever since, I am for peace and unity. Nakikiusap po ako na magkaisa na tayo para makapagserbisyo na tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Christopher Bongo. Sir Secretary. Senator Ontiveros. Senator Risa Ontiveros is next to explain her vote. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I vote no. The 1987 Constitution entrusted the duty to try and decide all cases of impeachment to the Senate. Today, we are voting to abandon this mandate. I reiterate that the Supreme Court decision is not yet final. Kahit paano mo baliktarin. So, make no mistake, this was an act of the Senate. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. Ang pinanggagalingan ko lamang po dito, pananagutan. Our people must have the power to make the highest rulers accountable. The process of impeachment is meant to question the powers that be and whether they deserve that power. In short, karapat-dapat ka ba? Hindi po dapat mahirap at teknikal ang impeachment. Taliwas ito sa intent ng framers. It should not be taxing to hold power to account. Anything that will make it easier for a public officer to evade accountability should be opposed. Ang hangad ko sana ay matulungan natin ang isa't isa. Tulungan natin ang ating mga kababayan na sagutin ito ng buo, ng may tapang at ng walang paligoy-ligoy. Ma-dismiss man natin ngayon o ma-archive ang articles of impeachment, mas mahirap i-dismiss o i-archive ang daing ng mga tao sa pananagutan at katarungan. Salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Secretary. Senator Lacson. Senator Panfilo Ping Lacson is recognized to explain his vote. Thank you, Mr. President. Without the words immediately executory and the phrase on 25 July 2025, which held, among others, that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction over the same, I would have voted in favor of the amended motion because I have always maintained that we must respect and not disobey the Supreme Court. But since there's still a pending motion for reconsideration filed by the House of Representatives through the Solicitor General, I believe that the July 25 ruling is by no means final until it rules
on the motion for reconsideration with finality. That being said, I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. It is for these reasons that I abstain, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, Senator Lapid. Secretary. Senator Legarda. Senator Lauren Legarda is recognized to explain her vote. Mr. President, distinguished colleagues, the Supreme Court has ruled with clarity. It declared the impeachment complaint not only constitutionally barred, but void from the beginning, and further held that the Senate did not acquire jurisdiction over the matter. This decision, by express pronouncement, is immediately executory. We in the Senate are stewards of the Constitution and the rule of law. Our fidelity must be strongest precisely when institutions are under strain or pressure. To proceed as though the ruling were uncertain or optional would be a departure from our constitutional duty. This manifestation is a commitment to respect the present authority of the court's decision while remaining open to its final word. I cast my vote without prejudice to the Supreme Court's disposition of the pending motion for reconsideration. The court speaks, and at times it speaks again. But until it does, the Senate must not act contrary to what it has already said. For these reasons, I vote yes. I honor the decision of the Supreme Court. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Legarda. Mr. Secretary. Senator Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized to explain his vote. Ginoong Pangulo, noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid, at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, mayroon pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Ay, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President. Nakinig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw. Ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun
ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ang karamihan po sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. With all due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Kung sa bagay nga po, sa una ko, Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po, sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang kataas-taasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, Senator Marcoleta, for your explanation. Madam Secretary. Senator Marcos. Senator Amy Marcos recognized to explain her vote. Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinaba-haba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa 12 taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng kongrestista sa pagkaalam ko ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging tagabantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umastang Supreme Court. Supremest pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono: ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag, lulong na. Sa mga mahal kong kongresista, may suggestion po ako. Ito, suggestion lang naman, Huwag niyong masamain. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal.
Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kaka-flex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Amy. Before the Secretary recognizes the next Senator, who are these people almost creating trouble there? Can you please trace their identities and send them out of this building? Secretary. Senator Padilla. Senator Robin Hood Padilla is recognized to explain his vote. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Alam niyo po, ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa isinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Rafi Erwin Tulfo, Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po, system. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate at ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay-pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, siyempre si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam niyo na. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. Nakita niyo naman po, noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Politika ito At kailangan ng due process. Pero natuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na sinabi niya mismo, oo, politikal ang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang pinaglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total,
Meron pa naman pong Pebrero ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime, kung ano man. So, hindi pa rin tayo natapos. Kaya sana po, bagamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reserbasyon dyan. Malaking reserbasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos Total, nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo, nais ko pong malaman ninyo na ang inyong Senado ay tumatakbo. Huwag po kayong malungkot sa mga hindi pabor sa amin o sa mga pabor naman. Isa lang po ang masasabi ko. Tigilan na natin ang politika at mahalin natin ang bawat isa, magkaisa na tayo, pag-usapan natin ang mga totoong problema. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla, Madam Secretary. Senator Pangilinan. Senator Francis Kiko Pangilinan is recognized to explain his vote. This representation votes no. Unang-una, ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Wala sa hanay ng mga senador na bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. Hintayin lang ang final decision. Kung tutuusin, kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya at wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya, kataka-taka kung bakit kailangan magkaroon ng archiving. Pero pasya ito ng mayorya. Mr. President, bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo. Mas mainam sana na hintayin nga ang resolusyon ng motion for reconsideration. Dagdag siyempre dyan ang pagkilala ng prinsipyo ng co-equality sa House of Representatives. Yung interchamber courtesy, yung pagbibigay galang sa isang co-equal, respeto sa isang co-equal. Kaya nais po sana nating i-lay muna yung matter on the table. To vote to archive the complaint despite the MR still pending, I believe, Mr. President, and I believe the others who voted no share this position, is premature, as the ruling may still be reversed or modified. In addition, at ito nga ang isang contention, to vote to archive the impeachment complaint, if at all, is to give the Senate the powers which are only reserved for the impeachment court, trying and deciding impeachment cases. On the impeachment cases of former President Estrada and Merceditas Gutierrez.
But we submit, iba yung facts nung mga kaso na yon. In the Estrada case, supervening events led to the termination of the trial. In the case of Gutierrez, the Senate did not convene as an impeachment court. Kaya iba, apples to oranges, ika nga. We believe archiving the case is a matter exclusively within the powers and jurisdiction of the Senate Impeachment Court. Kaya lay on the table sana ang maayos na proseso under our rules. Allow me to reiterate that the final decision of the Supreme Court, yes, must be respected. The Supreme Court ruled that the impeachment court did not acquire jurisdiction, and its ruling rendered the official acts of convening as a court, of taking the oath, issuing of summons, and remanding the complaint as, for all intents and purposes, nullified. Kaya tinanong natin kanina, ano na ang nangyari sa constitutional duty and constitutional power as sole power to try and decide impeachment cases. We took an oath to uphold and defend the Constitution, and that includes our own determination whether or not the nullification of the acts of the impeachment court, an exclusive sole power to try and decide impeachment cases, if the ruling was based on the facts and not on a misappreciation of the facts. Kaya nga, sana hinintay ang motion for reconsideration. The impeachment court, being ousted of its jurisdiction by the Supreme Court, is unprecedented, based, and sadly, as we read the ruling, the decision, based on the wrong facts. It is disturbing. The distinguished minority leader pointed out, point for point, in his interpellation and manifestation, the errors in the facts that the Supreme Court based its findings of grave abuse. I reiterate, one cannot be right with the law if one is wrong with the facts. And that's why napakahalaga nung motion for reconsideration. There is still an opportunity for the errors to be corrected, kaya nandyan ang MR. And this is the reason why we voted no. Napaka-precedent setting nitong nawalan ng jurisdiksyon ang impeachment court, nawalan ng kapangyarihan o isinantabi ang kapangyarihan, sole power of the House of Representatives to initiate proceedings, at naway sa pamamagitan ng motion for reconsideration, mabalik yung ating kaninang nabanggit na ma-harmonize yung lahat ng mga constitutional provisions na hindi nag-aaway kung hindi lahat ay mabibigyan ng legal at binding effect. The power of judicial review, the sole power to initiate impeachment proceedings, and the sole power to try and decide cases of the Supreme Court, of the House of Representatives, and of the Senate. Maraming salamat. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. Secretary. Senator Soto. The minority leader is recognized to explain his vote. Mr. President, I have more than expressed myself on this issue. Just in addition, a lingering question. How can the Senate archive something that is not before it?
the articles are before the impeachment court. Therefore, I cast a negative vote. Thank you, Minority Leader, Senator Soto. Senator Tulfo Erwin. Senator Erwin Tulfo is recognized to explain his vote. Ginoong Pangulo, mga kapwa kong senador at sa sambayanang Pilipino. Bumoto po ako ng yes sa mosyón na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakaraang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para iabsuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na. Panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya, kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basehan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat, Senator Erwin Tulfo. Ginoong Sekretaryo. Senator Tulfo Rafi. Senator Rafi Tulfo is hereby recognized to explain his vote. Mr. President, my vote is yes. Let me explain my vote. My dear colleagues, in our Constitution, the sovereign Filipino people agreed to establish a government that will run our country. Malinaw dito kung ano ang kapangyarihan ng bawat sangay. Ang legislatura ang tagagawa ng mga batas. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. On the other hand, ang Korte Suprema naman ang taga-interpret o tagapaliwanag ng batas kapag may hindi malinaw dito
o may pagtatalo kung paano ito ipapatupad. Kaya naman, ang respeto ng bawat sangay ng gobyerno sa isa't isa ay mahalaga upang tuloy-tuloy ang maayos na pagpapalakad ng ating gobyerno. Under the Constitution, it is the House of Representatives that shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Our role only comes when a valid articles of impeachment complaint is filed before us. Mr. President, the case before the Supreme Court is about the impeachment initiation procedure before the House of Representatives. Whether a case of impeachment has been initiated according to the text and spirit of the Constitution. Of course, I will not delve into the correctness of the decision of the Supreme Court, but I believe it is within their authority to interpret the Constitution and declare whether the actions and processes before the House is constitutional. And so, we must accord the decision of the Supreme Court the same respect that they give the laws that we enact as the legislative. That is the scope and limitation of our powers. Having said that, allow me to go to the clear dispositive portion of the decision. Sa dulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Una, the articles of impeachment are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Second, the court said, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihang maglitis bilang impeachment court. Mr. President, I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe the decision is very clear. No impeachment court was validly convened. That's my vote. With that said, however, there are concerns raised regarding the decision. So it is important for the Supreme Court to address these concerns. I have faith in the Supreme Court that it will perform its mandate. That's all. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Rafi Tulfo. Secretary. Senator Villanueva. The Majority Leader recognizes Senator Villanueva. Thank you very Explains much, vote. Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, this representation stands today not just a senator judge, but as a member of this institution who took an oath to uphold the Constitution. And I'm here, Mr. President, to explain my vote. But more importantly, to stay true to that oath, to serve with integrity and give life to the spirit of the law. Article 11, Section 1 of our Constitution provides that public office is a public trust. Ang isang katungkulan sa pamahalaan ay isang tiwalang ipinagkakaloob ng mamamayan. This underscores one of the core principles of democracy, that ultimate political power resides with the people. And thus, the preamble starts, Mr. President, we, the sovereign Filipino people, because the government's authority and legitimacy emanates from the people. Thomas Jefferson encapsulated the expectation from a person holding public office in one sentence. When a man assumes a public trust, he should consider himself as public property. Close quote. Kapalit ng tiwalang ipinagkakaloob ng bayan sa isang tao ay ang paglilingkod ng may katapatan sa saligang batas at sumasalamin sa mithiin ng bayan na nakapaloob dito. Ginoong Pangulo, pag-aari ka ng publiko dahil ang bawat galaw at desisyon mo ay hindi para sa sarili, kundi laging para sa bayan. While due process protects life, liberty, and property, public office is not private property.
As Justice Malcolm wrote in Segovia versus Noel, a public position is not owned by its holder. Ang posisyon sa gobyerno ay hindi premyo o personal na karapatan. Ito po ay pananagutan at pagtitiwala ng taong bayan. During the July 26, 1986 discussion of the Constitutional Commission, it was noted that, and I quote, "A violation of an oath of office is itself a violation of the Constitution because a public official's oath is in the Constitution." Close quote. Thus, accountability is not only a moral imperative, it is a constitutional duty. Public officials are answerable to the people at all times, and the mechanisms of impeachment and oversight exist precisely because no one can claim a vested personal entitlement to office. Where accountability is demanded, due process must still be observed. Ngunit, Ginoong Pangulo, hindi po ito dapat maging panangga laban sa makatarungan at lehitimong pagsusuri o gamitin upang gawing pagmamay-ari ang isang tungkulin pampubliko. Higit po sa lahat, hindi ito dapat maging kasangkapan upang takasan ang pananagutan. Wala po ni isa ang nakatataas sa pananagutan, nakakatakas sa pananagutan. Lalo na po ang mga nasa pinakamataas na posisyon ng ating bayan. Mabigat po ang papel natin dito sa Senado, Ginoong Pangulo, lalo na sa impeachment. Hindi po ito simpleng usaping legal. Desisyon po ito na nakabatay sa batas at nagmula rin sa ating prinsipyo at konsensya. The framers of our Constitution knew this. That's why impeachment decisions are ultimately acts of political and moral judgment, not just strict legal analysis. Kaya po malinaw ang disenyo ng ating saligang batas. Ang House ang may eksklusibong kapangyarihan para magpasimula ng impeachment. At ang Senado ang tanging may kapangyarihan na lumitis at magdesisyon. This is a sui generis role, unique, exemptional, and deeply rooted in our democratic system. That is also why both chambers of Congress were given the authority to craft their own rules of procedure in impeachment cases. May mga bumatikos po sa atin noon, Ginoong Pangulo, sa pag-remand natin ng articles of impeachment sa House. At sabi nila, ng mga bumabatikos, pag-iwas daw po ito sa tungkulin. Pero kung susuriin pong mabuti, Ginoong Pangulo, hindi po ito pag-atras sa ating tungkulin. It was a necessary and prudent step towards ensuring that the proper procedure was followed so that our decision as a court will not be marred by legal and constitutional infirmities. Now we are faced with the High Court's decision that tackles precisely that which we hope to avert when we remanded the articles of impeachment, Mr. President. So clearly today, the Supreme Court's decision in GR 278353 is a vindication of the Senate's action. We have been called so many names, Mr. President, and ridiculed in the digital court of public opinion. I'm sure the Senate President would likely agree with this representation that the allegations thrown at us regarding the impeachment and even the decision of the Supreme Court, a matter that we have no participation in, are extremely preposterous and absurd. But this exercise, while political in nature, is not about personalities. It's not about revenge. It's not about prevailing sentiments or personal biases. It is about upholding what is legal and constitutional and what will hold true in the years that follow. Let me make one thing clear to our kababayans, mahal nating mga kababayan. We in the Senate have never abandoned our mandate in this impeachment proceeding. Ang bawat hakbang po na ating tinahak ay nakaangkla sa kaluluwa ng ating bayan, ang ating inaalagaan at pinoprotektahan sa ligang batas ng Republika ng Pilipinas. But as they say, Mr. President, dissent is not a threat to democracy. It is essential to its survival. Kaya doon po sa mga pumuna, sa mga nagsabing mali ang naging pasya ng Senado, hindi tama ang ginawa po natin dito, naintindihan naman po natin sila kung saan sila nanggagaling. And in that same democratic spirit, I now take this opportunity to respectfully air my own dissent to certain portions of the Supreme Court's decision. While we respect the court's authority, I believe there are portions of the ruling that may have inadvertently made the already difficult process of impeachment even harder.
Agree po ako doon, Ginoong Pangulo. Impeachment was never meant to be easy, but neither was it designed to be impossible. The framers of our Constitution deliberately relaxed the rules to empower the people and lower the barriers to initiating accountability against high-ranking officials. The Constitution even allows any ordinary citizen to file a verified complaint. Ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang nagsisilbing takbuhan ng mamamayan sa mga pagkakataong wasak na ang tiwalang ipinagkas that were not explicitly required by the Constitution, including the rigid interpretations of due process at the preliminary stage. These add layers of complication to a process that is already politically and institutionally fragile. Kung hindi po natin iingatan, tama po yun. Baka po mawala buhay sa papel, ngunit patay sa proseso. This was no accident of drafting, Mr. President. The framers of the 87 Constitution intentionally relaxed the requirements for initiating impeachment, lowering the vote needed from 2/3 as required in the past constitutions to just 1/3 of all House members. As explained by the framers of our Constitution, this was meant to I quote, make it easier, not harder, to hold high public officials accountable, close quote. They had lived through a time when power went unchecked and accountability was elusive. Kaya siniguro po nila na ang kapangyarihan ay laging may akaakibat na pananagutan. Mr. President, this representation did not come to this decision lightly. We understand and value the necessity of public accountability. Naiintindihan po natin yan. Napakahalaga po yan. Walang sino man po ang dapat mailagay sa pedestal na hindi kayang abutin ng batas. Pero ang pananagutan po ay kailangan dumaan sa tamang proseso. Isang proseso na hindi lamang makatarungan, kundi naaayon at tumatalima sa saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Sa mga ganito pong sitwasyon, hindi po naaalis sa aking isipan. Kung may mga pagkakataon meron po bang pagkakataon na maaaring labagin ng Senado ang mga ipinag-utos ng Korte Suprema? Maaaring halimbawa po nito ay kung may klarong panghihimasok sa internal rules of procedure ng Senado, ang Korte Suprema. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa pagbibigay kahulugan sa nakasaad sa ating saligang batas, tanging Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan bilang pinal na tagapagpasya. Article 8 dating it to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. In the case of Angara versus Electoral Commission, Justice Jose P. Laurel, who later became the third president of the Republic, wrote, and I quote, "When the judiciary mediates to allocate constitutional boundaries, it does not assert any superiority over the other departments. It does not in reality nullify or invalidate an act of the legislature, but only as proseso ng impeachment." Binanggit po ng kagalang-galang na Commissioner Dodong Maambong ang isang sipi mula sa isang kaso sa Amerika. Ang sabi po niya, and I quote, "Ang impeachment ay ang unang hakbang sa isang proseso ng pagwawasto. Ang layunin po nito ay hindi personal na pagpaparusa sa nasasakdal, bagkos ang pangunahing layunin nito ay panatilihin ang pamahalaang naaayon sa konstitusyon." This quote captures the heart of what impeachment is meant to be, Mr. President. It is not about personalities or punishment. It is about protecting the very structure of our constitutional democracy. And sometimes protecting that structure means accepting limits, even when we disagree with how those limits are drawn. In this case, the Supreme Court, as the final interpreter of our laws, has spoken unanimously. Other departments. It does not in reality nullify or invalidate an act of the legislature, but only asserts the solemn and sacred obligation assigned to it by the Constitution to determine conflicting claims of authority under the Constitution. At dahil nagdesisyon na po ang Korte Suprema, tungkulin po ng Senado na sundin ang desisyon na ito. Sumasangayon man tayo o hindi, dahil nangako tayo
bawat isa sa ating mga senador, that we will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines, that we commit to obeying all laws and legal orders issued by the duly constituted authorities. Nasa oath of office po natin ito. In staying true to our oath of office, we must abide by the order of the duly constituted authority in matters of the Constitution, the Supreme Court. We must uphold the Constitution. Thus, the Senate cannot acquire jurisdiction to proceed with the trial, much less issue a verdict. Tulad ng sabi ni Senior Associate Justice Leonen, the impeachment process is a constitutional process. And although it is also a political process, it is not isolated from the requirements of the Constitution as a whole. Kailangan obserbahan ang due process, ang tama at makatarungang proseso bago matanggal sa posisyon ang isang individual. Habang iginagalang natin ang opinyon at pananaw ng bawat isa sa mga importanteng usapin, kailangan natin igalang, kilalanin at bigyang halaga ang kakayahan at kaalaman ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman na binigyan ng kapangyarihan ng ating konstitusyon bilang huling hukom na ipaliwanag kung ano ang batas at kahulugan. Authority of the Supreme Court on the matter, the Senate does not abandon its mandate and its wisdom as an independent political body, nor does it concede or submit to a co-equal branch of the government. We are simply upholding the rule of law, at kung susuway tayo sa desisyon ng Supreme Court sa isang isyung konstitusyonal, binabaliwala natin ang konstitusyon. Ito ay magdudulot ng isang krisis sa ating saligang batas at lipunan na hindi makakabuti para sa taong bayan. As a functional society governed by the rule of law, we must accord our democratic institutions with respect, value their guidance, recognize their competence, and cherish their independence. Mr. President, pinapatunayan ng desisyon na ito na makakaasa ang tao na ang due process ay hindi lang guni-guni o kasabihan walang katuturan. Na ang due process ay para sa lahat at hindi lang para sa mga kakampi. Isang patunay na mapabisi presidente man o ordinaryong Pilipino, makakasigurado tayo na ang mga institusyon, ang Korte Suprema at ang Senado ay handang ipagtanggol, pahalagahan at bantayan ang ating mga karapatan. Without the rule of law, people may act without accountability, government leaders may act on personal interest, individual rights can no longer be guaranteed. Without the rule of law, there can be no justice, no order, and no real democracy. To end, I would like to quote Supreme Court Senior Associate Justice Leonen, who penned the decision. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Maraming salamat po. Thank you, Senator Villar. Before recognizing Senator Zubiri, I'd like to thank him for his patience because he's always last whenever we do nominal voting. At some point in time, you might want to make a motion, Senator Zubiri, for us to draw lots on which letter of the alphabet we will start voting. Thank you. The gentleman may proceed. Maraming salamat, Mr. President. Alam mo po yun, Ginoong Pangulo, dahil magkasama po tayo sa Kongreso ng 3 termino. At dun sa 3 termino, na alam ko yung bilang po natin ay 265, 268 congressmen, napakahirap po pag ang iyong pangalan ay nagsisimula sa letrang Z. Kasi ako po ay palaging huli. Minsan po, wala na pong tao nakikinig sa akin. Yung janitor na po, mga page ang nag-aayos ng mga upuan. Pero, subalit na yung araw na ito, nagpapasalamat ako at napakarami pang senador na nandito po na yon.
Nandito si Senator Bato, Senator Bong, Senator Robin Padilla, Senator Amy, Senator Erwin, Senator Mark Villar. Our Senate President Pro Temp, who's not listening, but he's here with us today, together with the movant, Senator Marcoleta, and all the rest, no? Nandito ang dalawang Cayetano na kaibigan natin, yung mga seatmates nandito, and minority. Pero Mr. President, honestly, it pains me to vote against my minority floor leader. It pained me and Senator Lauren. But what we are called to do here today goes beyond a simple vote. We all know that, Mr. President. It goes beyond a simple vote. Rather, for me, it's a test of our commitment to our Constitution and the rule of law. When the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to us in February 5, 2025, my position was clear. We must go ahead with the trial, as this is our constitutional duty. In many interviews, that's what I said. It doesn't matter how I feel about it, because many people already said that I was on the other side. But I've said it doesn't matter what my personal feelings are. What matters is that we proceed with our constitutional duty. When the motion to remand the articles of impeachment came up on June 10, 2025, it was also my position, again, clear, that we must remand the articles for this, not for the sake of dismissing the trial, Mr. President, but for the purpose of ensuring that the House of Representatives had not violated the impeachment process as laid out in the Constitution. I have always upheld the principles of rule of law and the primacy of the Constitution. And I've consistently shown the highest respects for the Supreme Court as the final arbiter of all constitutional questions. So today, again, my position is clear. We must respectfully adhere to the Court's ruling that the current impeachment complaint is unconstitutional. Our Constitution expressly empowers the Supreme Court to review even the article or the actions of political branches. In Francisco versus House of Representatives, that case which has been mentioned by almost all my colleagues here, the court affirmed that it is the final arbiter for constitutional questions with authority to strike down acts that violate the Constitution. Thus, I vote to support the Supreme Court on not to proceed with the trial of the articles of impeachment as it violates both the Constitution and the guarantees of due process, rendering the current complaint unconstitutional and void ab initio. The grave denial of due process only magnifies its fatal defect. Without jurisdiction, any trial would be meaningless and any verdict null and void, Mr. President. To disregard the Court's unanimous ruling would be to invite a constitutional crisis and to break our oath to support and defend our Constitution. The power of impeachment is not without limits, Mr. President, my dear colleagues. It must be exercised within the boundaries set by the Constitution as interpreted by the Supreme Court. And let me be clear for those listening tonight. The Court did not place the Vice President beyond scrutiny. It simply required that any future impeachment follow constitutional safeguards. As simple as that. A new complaint may be filed by February 6, 2026, lawfully and with due process, at doon na po natin magagamit, Senator Kiko Pangilinan, yung ating mga gown at robe. Kasi sigurado, as the day will shine tomorrow, there will be an impeachment case filed against her. And we will be ready. This time, we will be prepared and follow the due process that was mentioned by the Supreme Court. I speak, Mr. President, as someone who's been a legislator for over 2 decades now, together with the Senate President, long enough to know that our fragile democracy rests on the strength of our laws, that our freedoms are given shape by our rules and traditions. And you all know me as a stickler for rules and traditions, together with my minority leader. I have served in both houses, House of Representatives and the Senate, and here in the Senate, being formerly a majority leader, the Senate President, and now your Deputy Minority Leader,
In all these roles, Mr. President, I've been conscientious in adhering to the rules and traditions that protect the integrity of our beloved institution. It is in this spirit that I adhere to the court's decision. My vote today is based on the Supreme Court's decision last July 25, 2025, without prejudice to whatever resolution it may later render on the motion for consideration. That's why I thank the good movement, Mr. President, to allow me to amend or to allow the amendment of his motion to make it a mere archiving of the document, because that will never stop us from being able to pull out that document from the archives. Maraming salamat sa ating mahal na movement, si Senator Marcoleta. Let me just say this, Mr. President, to end my manifestation and my vote. Restraint is not weakness. It is obedience to constitutional order. Let us act not in defiance of, but in deference to the Constitution, to the Supreme Court, and to the people who have entrusted us these powers in this very chamber. Daghan kay salamat sa ako mga kaigsunan, and may God bless us all. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Zubiri. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta, as amended by Senator Joel Villanueva, adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011, entitled "In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte," to the archives. The same is hereby approved. Majority Leader.